Isa ka rin ba sa mga hindi naniniwala sa pamahiin ng mga matatanda? Yung tipong napapailing ka na lang kapag may nagsabing bawal mag-uwi ng pagkain galing sa burol, huwag magwalis sa gabi, o kaya'y huwag tatanggap ng kahit anong bagay na galing sa patay? Madalas iniisip natin na pananakot lang iyon ng mga lola at lolo natin para sumunod tayo. Pero paano kung isang gabi may mangyari sa'yo na magpapabago ng paniniwala mo? Hello everyone! Maligayang pagbabalik sa aking channel. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Hit the notification bell so you don't miss an upload. Ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento na ipinadala sa akin, isang karanasan na nagsimula sa simpleng paglabag sa pamahiin at nauwi sa mga gabing hindi na muling naging payapa. Magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng taga-subaybay ng channel na ito. Ako nga po pala si Yumi at gusto ko lang i-share sa inyo ang nakakatakot kong karanasan na ito. Lumaki ako sa probinsya, kung saan halos lahat ng tao naniniwala sa pamahiin. Hindi pwedeng magwalis sa gabi, bawal maligo tuwing Biyernes Santo at higit sa lahat, bawal mag-uwi ng kahit anong bagay galing sa burol. Bata pa lang ako, paulit-ulit ko nang naririnig iyon sa lola ko. Sabi niya, may mga bagay daw na sumasama sa'yo kapag sinuway mo ang bilin. Hindi ako masyadong naniniwala noon, hanggang sa may nangyari 2 taon na ang nakakalipas. May namatay kaming kapitbahay, si Mang Isko. Tahimik lang siyang tao at walang pamilya, kaya halos buong barangay ang nag-asikaso sa burol niya. Isa ako sa tumulong magbantay sa lamay dahil malapit ang bahay namin sa kanila. Sa huling gabi ng burol, napansin kong may mga baryang nakakalat sa ilalim ng kabaong. Sabi nila para raw iyon sa pambayad sa daan. Pamahiin daw na huwag gagalawin ang anumang bagay na nakalagay sa loob o paligid ng kabaong. Pero dahil likas akong mausisa at aminado akong medyo makulit, may napansin akong lumang rosaryong nakasabit sa gilid ng kabaong. Mukhang luma na, kulay kupas ang mga butil. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nagtutulak sa akin na hawakan iyon. Wala namang nakatingin. Tahimik ang paligid. Karamihan sa mga tao natutulog na. Kinuha ko ang rosaryo at ipinasok sa bulsa ko. Sabi ko sa sarili ko, isa lang namang rosaryo to. Hindi naman siguro masama. Pagdating ko sa bahay, agad akong nakaramdam ng kakaiba. Habang naglalakad ako papunta sa kwarto ko, parang may sumusunod sa likod ko. Naririnig ko ang mahinang kaluskos ng tsinelas sa sahig, pero nang lingon ko, wala namang tao. Pinilit kong huwag pansinin. Inilagay ko ang rosaryo sa mesa ko at natulog. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako dahil sa tunog ng mga butil na tumatama sa kahoy. Parang may naglalaro ng rosaryo sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan akong bumangon at sinilip ang mesa ko. Nasa sahig na ang rosaryo. Hindi ko matandaan na nahulog iyon. Malayo ang mesa sa gilid, hindi rin bukas ang bintana para itulak ng hangin. Pinulot ko iyon at ibinalik sa mesa. Pero bago ako humiga ulit, may naamoy akong kakaiba. Amoy kandila at bulaklak na pamburol. Amoy na amoy ko iyon sa kwarto ko, kahit sarado lahat ng bintana. Mula noon, gabi-gabi akong nagigising ng 3:00. Parehong oras, parehong amoy, at palaging nasa sahig ang rosaryo. Hindi lang iyon ang nangyari. Pagkaraan ng 3 araw, napansin ng nanay ko na parang ang putla ko raw. Hindi ako makatulog ng maayos. May mga pagkakataon pa na may naririnig akong mahinang bulong sa tenga ko habang nakapikit ako. Hindi ko maintindihan ang sinasabi, pero malinaw na may boses. Isang gabi, habang nakahiga ako, naramdaman kong may umupo sa gilid ng kama ko. Lumulubog ang kutsyon, ramdam ko ang bigat. Hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw. Dahan-dahan akong dumilat. Sa paanan ng kama ko, may nakatayong anibo ng isang matandang lalaki. Hindi ko makita ang mukha,
pero kilala ko ang tindig, si Mang Isko. Hindi siya gumagalaw, nakatayo lang siya roon, pero sa bawat paghinga ko, pakiramdam ko mas lumalapit siya. Kinabukasan, hindi ko na kaya. Isinumbong ko sa lola ko ang ginawa ko. Hindi siya nagalit, pero seryoso ang mukha niya. Sabi niya, "Sinabi ko sa'yo, Yumi, huwag mag-uwi ng kahit ano galing sa patay." Agad niya akong pinabalik sa bahay ni Mang Isko. Bitbit ko ang rosaryo, nanginginig ang kamay ko. Wala nang lamay noon, tapos na ang libing. Tahimik ang bahay. Iniwan ko ang rosaryo sa harap ng pintuan at humingi ng tawad. Hindi ko alam kung kanino ako humihingi ng tawad, sa patay ba o kung anumang sumama sa akin. Pag-uwi ko, doon lang nawala ang amoy ng kandila. Hindi na ako nagising ng 3:00. Hindi ko na naramdaman ang bigat sa kama. Pero hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako sa bahay ni Mang Isko, pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa akin mula sa madilim na loob. At simula noon, hindi na akong muling sumuway sa kahit anong pamahiin. Dahil minsan, ang mga bagay na akala mo simpleng tradisyon lang, ay may dahilan kung bakit ipinapasa mula sa matatanda hanggang sa atin. At hindi lahat ng dahilan gusto mong maranasan mismo.